Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 2361. Bago pa man siya makapagtanong, sinabi ng matanda ang kanyang huling pangungusap, "Transporter, simulan mo na." Pagkatapos noon, nagsimulang lumabo ang paningin ni Jackie. Nang muli siyang makakita, bumalik siya sa tuktok ng Divine Void Slope. Sa sandaling iyon, ang Divine Void Slope ay katulad ng noong siya ay umalis. Nasa lupa ang bangkay ng nakamaskara, at nanlalaki ang mga mata na nakatingin kay Jackie. Habang nagmumuni-muni si Jackie sa mga sinabi ng matanda, pamilyar na enerhiya ang pumalibot sa kanyang katawan. Ang kanyang buong katawan ay nagsimulang gumalaw ng mabilis sa ilalim ng kontrol ng enerhiya. Sa isang iglap lang ay nakarating na siya sa plaza na kinaroroonan nila bago siya unang umakyat sa Divine Void Slope. Ang plaza ay hindi kapani-paniwalang malaki. Kahit na may mahigit 180 kalahok, hindi man lang masikip, lalo pa ng kalahati sa kanila ay namatay na. Halos 100 na lamang sila ang natitira, kaya ang kanilang paligid ay tila napakalawak. Nakabalik na ang lahat sa plaza, maliban sa mga namatay. Ang mga naiwan ay tila hindi gaanong naiiba sa dati. Lamang na ang kanilang mental na estado ay malayong naiiba mula noong sila ay unang dumating. Ang mga alagad ng angkan sa Hilaga ay puno ng kawalan ng pag-asa at kalungkutan. Ang mga disipulo ng Southern Clan ay hindi rin mas mahusay, lalo na nang makita nila na si Jackie ay inilipat din tulad nila. Nakatingin sila kay Jackie na may nakakatakot na ekspresyon, at dahan-dahan silang naggrupo, nakatitig kay Jackie ng may alarma. Napatingin si Jackie sa lahat. Natural na alam niya kung bakit ganoon ang tingin ng mga ito sa kanya. Pagkatapos ng lahat, sila ay nagtulungan upang patayin ang hindi bababa sa 60 o 70 sa mga alagad ng angkan sa Hilaga noon. Ang mga buhay na iyon ay pag-aari ng mga kapwa-disipulo, at ngayon ang mga disipulo sa Southern Clan ay kulang sa isang hindi kapani-paniwalang mahalagang tao. Sa husay na taglay ni Jackie, mahirap sabihin kung sino ang mananalo kung nagsimula silang lumaban. Ang tanging bentahe nila ay sa bilang, ngunit ang mga alagad ng angkan sa Hilaga ay mahigit 20 pa rin ang bilang. Kung talagang nag-away sila, at nagpasya si Jackie na katayin sila, posibleng maaga niya ang kalahati ng kanilang puwersa sa isang pagkakataon. Sa totoo lang, normal lang sa kanila na matakot. Kung hindi dahil sa mga salita ng matanda na patuloy na naglalaro sa isipan ni Jackie, maaaring nagpasya si Jackie na tapusin ang kalaban habang sila ay mahina at bayaran sila. Sumugod sina Nelson at Isaiah sa tabi ni Jackie na may emosyonal na tingin sa kanilang mga mukha. Malapit na silang sumugod at niyakap ng mahigpit si Jackie. "Jackie, napakaganda mo. Kahit ang lalaking nakamaskara ay hindi ka kayang karibal. Akala ko ay magiging mahabang laban ito, pero isa lang talaga siyang manloloko. Ni hindi niya kayang panindigan ang isang welga mula sa iyo." Tumingin si Jackie kay Isaiah at walang magawang ibinuka ang kanyang mga labi. Kahit na ang kanyang mga kasanayan ay napatunayang nasa tuktok, si Isaiah ay hindi masyadong tama. Ang lakas talaga ng lalaking nakamaskara. Ang lalaking nakamaskara ay pinipigilan ang kanyang kapangyarihan. Kung ang lalaking nakamaskara ay nasa rurok ng kanyang kapangyarihan, baka hindi nanalo si Jackie. Manalo man si Jackie, mahirap itong labanan. Pagkatapos ng lahat, ang lalaking nakamaskara ay magiging isang buong kaharian na mas mataas kaysa kay Jackie sa Spring Solidifying Realm. Ito ay hindi isang bagay na madaling madaig. Sa sandaling iyon, isang pamilyar na silhouette ang sumilay sa isip ni Jackie. Tumangala siya at nakita niyang nakatingin sa kanya si Griffin na may nakakatakot na ekspresyon na para bang multo si Jackie. Kabanata 2362. Isang malamig na tawa ang pinakawalan ni Jackie. Kahit na hindi niya lalabanan ang mga alagad ng Southern Clan na iyon, mayroon pa rin siyang problemang unahin. Si Griffin ay palaging nagbibigay sa kanya ng problema. Nagparaya si Jackie noon, hindi dahil sa takot siya kay Griffin, kundi dahil sa pakiramdam na hindi ito ang tamang oras. Gayunpaman, hindi na niya iyon pinansin. Kung hindi niya inalis ang lalaking nakamaskara, baka mabuhay pa si Griffin. Sa Divine Void Slope, wala siyang magawa dahil sa mga hadlang. Kung wala ang paghihigpit na iyon, natural na hindi kailangang magpigil ni Jackie. Ikinumpas niya ang kanyang kanang kamay, at lumitaw ang isang itim na espada. Ang kanyang kaliwang kamay ay nagsimulang mag-condense ng 60 soul swords. Tila na pagtanto ni Griffin na may mali, at pinalaki niya ang kanyang mga mata nang magsimula siyang umatras ng mabilis. Hindi man nakatutok sa kanya ang espada ni Jackie, alam ni Griffin na tiyak na siya ang target ni Jackie, novel drama. "Anong ginagawa mo? Huwag atakihin. Ako ang senior mo. Ako ang iyong kapwa alagad. Kung sasaktan mo ang kapwa mo alagad sa labas ng angkan, may kaparusahan."
Mas mabuti na sana kung hindi niya sinabi iyon. Sa sandaling ginawa niya iyon, isang malamig na tawa ang pinakawalan ni Isaiah, naglakas loob kang magsabi ng ganyan pagkatapos mong saktan ng marami sa ating mga kapwa-disipulo. Huwag kalimutan ang ginawa mo noon. Ikaw ang nagtaksil sa angkan. Tinulungan mo pa ang mga kalaban-laban sa amin. Galit na umiling si Griffin habang umaatres. Nagsalubong ang kilay ni Jackie, ayaw niyang mag-aksaya ng oras sa pakikipag-usap sa taong iyon. Sa ilalim ng gulat na tingin ng lahat, sumulong siya. Isinaaktibo niya ang mga batas ng kalawakan habang siya ay nagpakita sa harap ni Griffin sa isang iglap. Nanginginig sa takot si Griffin, patuloy na umaatres. Hindi niya akalain na mapupunta siya sa ganoong sitwasyon. Naalala pa niya kung paano siya tumingin kay Jackie bago sila pumasok sa hidden place for resources. Si Jackie ay naging isang bahagyang maswerteng nakatatandang disipulo. Hindi na kailangang makaramdam ng pananakot kay Jackie. Gayunpaman, hindi siya makapaniwala na ang nakatatandang disipulo ay nagawang akyatin ang kabuuan niya sa loob lamang ng ilang araw. Dati, langgam lang si Jackie sa paningin niya, pero sa halip, siya mismo ay naging langgam. Go ahead and die, malamig na sabi ni Jackie. Sa sandaling iyon, walang gustong makialam. Agad na binigyan ng puwang ng lahat ang dalawa para mag-away. Nang makita ni Griffin na naghiwa-hiwalay na ang lahat, sa sobrang galit niya ay muntik na siyang sumigaw. Habang inaakala ni Griffin na mamamatay na siya sa isang hampas lang, biglang may narinig na mga bitek sa kanilang paligid. Ang mga sinag ng maliwanag na ilaw ay nakita sa kalangitan, at lahat ay tumangala. 10 figure ang biglang lumitaw sa kalangitan. Lahat sila ay may iba't ibang damit, at dahil masyadong madilim ang ilaw sa kanilang paligid, hindi nila matukoy kung sino ang mga taong iyon. Ang mga paghihigpit sa wakas ay tinanggal na. Naisip ko na kailangan kong maghintay ng ilang araw, hindi ako makapaniwala na ang mga bagong kuneho na ito ay talagang magagaling. Tama, iniisip ko lang kung sino ang nakakuha ng kanilang mga kamay sa mga kayamanan. Habang nag-uusap sila, unti-unting nawala ang liwanag. Nang makita ng lahat kung sino sila, nanlaki ang mga mata nila na para bang nakakita sila ng hindi kapanipaniwala. Agad na nakita ni Jackie si Elder Godfrey na nakatayo sa likod ng una at pangalawang elder. Nang makita niya ang eksenang iyon, tuluyang nakahinga si Jackie. Walang ibang nakakaalam, ngunit narinig niya ang sinabi ng matanda na maaaring makapasok ang sinuman sa hidden place for resources pagkatapos alisin ang mga paghihigpit. Kasabay ng mga sinasabi ng grupong iyon, mas naiintindihan ni Jackie ang nangyayari. Hanggat may umakyat sa tuktok at nakuha ang mga kayamanan, ang mga paghihigpit ay natural na mawawala, at sinuman ay maaaring makapasok sa kaharian. Iyon ay isang bagay na pinlano na ng Thousand Leaves Pavilion, at hinihintay na ng Thousand Leaves Pavilion ang sandaling iyon. Hindi nakilala ni Jackie ang iilan na nakatayo sa harapan. Kabanata 2363. Mula sa kanilang kasuotan, masasabi ni Jackie na sila ay mula sa Thousand Leaves Pavilion. Tiyak na hindi rin sila sinuman sa ilalim ng totem pole. Nakita niyang nasa likuran nila si Elder Godfrey, kasama ang una at pangalawang elder. Naunawaan niya na marahil sila ang mga elder ng Thousand Leaves Pavilion, at ang mga nakatayo sa likuran nila ay malamang na mula sa Dual Sovereign Pavilion at sa Modeled Origin Clan. Ang mga elder ng Thousand Leaves Pavilion ay nasasabik sa kanilang mga mukha, hindi man lang napigilan ang kanilang pananabik. Excited silang tumingin sa lahat ng nandoon, novel drama. Parang gusto nilang basahin ang nasa isip ng lahat. Ang mga alagad ng angkan sa hilaga na naruroon ay nagbigay galang sa mga matatanda, at ang mga matatanda ay bahagyang tumango. Tuwang-tuwang ngumiti ang The Thousand Leaves Pavilion's first elder. Magaling kayong lahat. Hindi mo binaygo, at pinamamahalaang upang makuha ang mga kayamanan. Pagkatapos sabihin iyon, ang unang elder ng Thousand Leaves Pavilion ay tumangala sa tuktok ng Divine Void Slope. Ang lokasyon ay ganap na walang laman. Nawala ang lahat ng kumikinang na ilaw. Nakataas ang isang kilay niya habang nakatingin sa lahat ng mga alagad na naruroon. Sa natitirang daang o higit pang mga disipulo, ang pinakanababalisa sa kanila ay ang mga disipulo sa Southern Clan, pati na rin si Jackie. Sa sandaling iyon, sa wakas ay naunawaan na ni Jackie kung bakit sila nandito. Tumingin ang Thousand Leaves Pavilion's first elder kay Graham. Medyo namutla si Graham ng mga sandaling iyon, hindi maganda ang kalagayan ng kanyang katawan. Kung tutuusin, siya ay nagtamo ng matinding pinsala habang nakikipaglaban sa 8 buntot na demonyong ahas. Kahit ilang araw nang gumaling, hindi pa rin siya gumagaling. Nasugatan ka? Tanong ng unang elder ng Thousand Leaves Pavilion kay Graham. Masama ang ekspresyon ng mukha ni Graham gayunpaman, hindi lahat ay sanhi ng mabibigat na pinsalang natamo niya. Nagkaroon din ng iba pang komplikadong dahilan. Gayunpaman, hindi niya maipahayag ang mga ito sa sandaling iyon, at tumango lamang. Nasugatan ako ng demonyo sa isa sa mga yugto.
Ang elder ng Thousand Leaves Pavilion ay umalma, iyan ay isang bagay na hindi mo maiiwasan. Pagkatapos sabihin iyon, tumingin siya sa mga disipulo sa Southern Clan. Magsasalita pa sana siya nang muling pumutok ang espasyo. Sabay-sabay na nagbago ang ekspresyon ng bawat isa. May dumating bang iba? Ang mga matatanda mula sa hilagang angkan ay may masamang tingin sa kanilang mga mukha, na parang may naramdaman sila, ngunit hindi nila ito napigilan. Nang kumalat ang nagniningning na liwanag, muling nakita ni Jackie ang 10 hindi pamilyar na mukha. Kaya lang, kahit hindi niya kilala ang mga taong iyon, bawat isa sa kanila ay nababalot ng masasamang enerhiya. Napagpasyahan ni Jackie na iyon ang mga matatanda mula sa Southern Clans. Ang nasa Taimen ay tiyak na ang Corpse Pavilion. Tumawa ang unang elder ng Corpse Pavilion. Nakita ko kayo sa kalagitnaan, at gusto kong batiin kayong lahat. Hindi ako makapaniwalang tumakbo ka ng mabilis. Ang walang pakialam na mga salitang iyon ay naging dahilan upang ang unang elder ng Thousand Leaves Pavilion ay magkaroon ng hindi kapani-pani walang maasim na tingin na parang nagalit. Namula ang kanyang mukha habang malamig na tumingin sa unang elder ng Thousand Leaves Pavilion. Ang unang elder ng The Thousand Leaves Pavilion ay nagsabi, alam kong mahirap tanggalin kayong mga tumakas. Nang sabihin niya iyon, parang natalo siya. Marahil ay hindi niya inaasahan na masusundan siya sa kaharian ng grupong iyon. Iyon ay naging sikreto ng Thousand Leaves Pavilion, ngunit ito ay natuklasan ng kabilang grupo. Napabuntong hininga si Jackie. Maaari bang maging mas hanggal ang mga matataas na tao sa Corpse Pavilion? Ang Thousand Leaves Pavilion ay gumawa ng napakaraming bagay para sa iba sa kapinsalaan ng kanilang mga sarili, paanong hindi sila magkakaroon ng ilang layunin sa isip. Hindi sila naroon para gumawa ng kawang-gawa. Ang unang elder ng Corpse Pavilion ay tila ayaw magpatuloy sa pagsasalita at ibinaling ang kanyang tingin sa ibang lugar. Chapter 2364. Parang may hinahanap siya. Napanganga siya habang nakatingin sa lahat ng naroroon. Gayunpaman, pagkatapos maghanap kung saan-saan, hindi niya nakita ang kanyang hinahanap, at bigla siyang naghinala. Kumunat ang noo niya bago tumingin kay Graham. Hindi naman ganoon kaganda ang kalagayan ni Graham, halatang nagpapagaling si Graham mula sa matinding pinsala. Lumalim ang pagsimangot ng unang elder ng Corpse Pavilion. Nasaan siya? Ibinalik ng matanda ang kanyang tingin kay Lennon. Nang marinig iyon ni Lennon, mabilis siyang namutla habang nanginginig ang mga kamay. Sa sandaling iyon, siya ay nasa isang hindi kapani-pani walang mahirap na lugar. Kung sinabi niya sa unang elder na patay na ang lalaking nakamaskara, maaaring sisihin siya ng unang elder. Kung hindi siya magsasalita, walang paraan na malalampasan nila ito. Ilang beses siyang huminga ng malalim, ang mukha ay puti na ng papel. Ang kanyang mga aksyon ay nagpagulo sa mga matatanda. Naturally, walang ideya ang mga matatandang iyon kung ano ang nangyari. Parehong malinaw na alam ng mga alagad ng angkan sa Hilaga at Timog kung sino ang pinakamalakas na tao na pumasok sa hidden place for resources. Alam nila kung sino ang posibleng nasa panganib, ngunit talagang hindi ito ang lalaking nakamaskara. Gayunpaman, ang hitsura ni Lennon ay tila may sasabihin siya, ngunit hindi siya nang ahas na gawin iyon. Halata namang may nangyari. Namumula ang mukha ng unang elder ng Corpse Pavilion, nag-aapoy sa galit. Ano ang dapat itago? Tinatanong kita kung nasaan siya. Bakit nandito kayong lahat, pero hindi siya? Ang mga salitang iyon mula sa unang elder ay halatang balisa, sa kabila ng katotohanan na sinabi niya sa kanyang sarili sa kanyang isip na ang lalaking nakamaskara ang huling taong magkakaroon ng anumang mangyari sa kanya. Gayunpaman, tila walang bakas ng lalaking nakamaskara. Higit pa rito, ang kakaibang ekspresyon ni Lennon ay nagkaroon ng puso ng unang elder ng Corpse Pavilion sa isang hindi kapani-pani walang galit na kalagayan. Lalong umasim ang mukha ni Lennon matapos marinig ang mga salitang iyon. Mukha siyang nakainom lang ng lason. Ang kanyang mukha ay nagsalit-salit sa pagitan ng pamumula at pagkaputla, at siya ay nanginginig ng mas matindi. Nagtaas ng kilay ang unang elder ng Corpse Pavilion. Napatingin siya kay Graham pero nakita niyang may kakaiba rin sa mukha si Graham. Upang maging mas tumpak, lahat ng naruroon ay may kakaibang hitsura sa kanilang mga mukha. Parang imposibleng mapag-usapan nila ang nangyari. Ang unang elder ng Thousand Leaves Pavilion ay medyo matalino. Kahit hindi niya alam ang nangyari, madaling mahihinuha na hindi ito magandang bagay para sa Corpse Pavilion. Isang malamig na tawa ang pinakawalan niya at sinabing, si Royce Charlton ang magiging haligi ng iyong angkan. Skyler, huwag kang magpanik, magiging maayos din siya, hindi ba iniisip mo lahat? Ang tono ay hindi kapani-pani walang condescending. Ang lahat ay natural na nakapagsabi na ang unang elder ng Thousand Leaves Pavilion ay sinusubukang ipahiwatig na tiyak na may nangyari kay Royce. Tumaas ang isang kilay ni Jackie, hindi napigil ang tumingin sa unang elder ng Thousand Leaves Pavilion.
Noon lang niya nalaman na Royce pala ang lalaking nakamaskara at Skyler pala ang unang elder ng Thousand Lives Pavilion. Si Skyler ay may madilim na tingin sa kanyang mukha habang siya ay biglang lumingon at nagsalita, "Stop being so condescending. Kahit wala si Royce, tingnan mo na lang ang sarili mong mga alagad. Maliban sa mga medyo mas malakas, mukhang hindi marami ang natitira." Kabanata 2365. Sa sandaling sinabi ni Skyler na ang unang elder ng Thousand Lives Pavilion ay may maasim na tingin sa kanyang mukha. Napansin na niya noon na 6 o 7 na lang ang natitira sa 50 na ipinadala nila. Kahit nabuhay pa si Graham, ang mga hindi naruroon ay kabilang din sa mga elite. Kung may nangyari talaga sa kanila, malaking dagok pa rin ito sa angkan. Malamig na tiningnan ni Skyler ang unang elder ng Thousand Lives Pavilion. Mukhang may nangyari. Tama ka, napakalakas ni Royce. Kahit na may nangyari sa iba, walang nangyari sa kanya. Gayunpaman, baka malakas siya habang ang iba ay hindi close. Ang katotohanang wala sila rito ay maaaring nangangahulugan na may nangyari sa kanila. Sa tingin mo ba, Elder Zane? Zane ang pangalan ng unang elder ng Thousand Lives Pavilion. Ang tanging dahilan kung bakit ang Thousand Lives Pavilion at ang Corpse Pavilion ay matagal ng payapa ay ang Mount Beasts ay nasa pagitan ng dalawang angkan. Kung hindi dahil sa Mount Beasts, ang dalawang angkan ay tiyak na magkasalungat sa isa't isa. Sa ginawa ng Corpse Pavilion, halatang walang magandang nararamdaman ang dalawang angkan sa isa't isa. Bilang mga unang elder ng dalawang angkan, maaaring mukhang may mabuting pakikitungo sila sa ibabaw, ngunit natural silang magkaaway. The way Zane looked at Skyler, parang gusto niyang kainin ng buhay ang lalaki. Pakiramdam ni Skyler ay walang dahilan para ipagpatuloy ang pag-aaway. Pagkatapos ng lahat, hindi pa nila matukoy kung sino ang namatay at kung sino ang hindi, pati na rin kung saan ang Scarlet Case. Sa mata ng mga matatandang iyon, ang Scarlet Case ay natural na nasa kamay ng pinakamalakas na disipulo. Natural na inisip ni Skyler na ang pinakamalakas ay tiyak na si Royce, ngunit wala siyang nakikita. Ano ba talaga ang nangyari? Lennon, bigyan mo ako ng malinaw na paliwanag. Tumigil ka na sa paglilikot ng ganito. Ikaw ba ay isang babae na hindi pa nakikita ang mundo? Lalong umiling si Lennon matapos siyang pag-alitan ng ganoon. Natural na hindi siya mahina at nasa likod lang siya ni Royce. Gayunpaman, ang Corpse Pavilion ay naiiba sa ibang mga angkan. Ang kanilang angkan ay hindi kapani-pani walang cutthroat, at marami pang namatay. Si Lennon ay hindi kapani-pani walang natakot. Kung ibu-voice out niya ang nangyari, siguradong huhugutin siya ni Skyler. Gayunpaman, alam niyang mapaparusahan siya kapag hindi niya sinabi sa kanila ang nangyari. Sa pag-iisip tungkol doon, huminga siya ng malalim, at tumayo ng tuwid habang sinasabi niya, patay na si Royce. Sa sandaling sinabi niya na ang lahat ng matatanda ay natigilan. Sa totoo lang, naisip na nila ang resultang iyon, ngunit ang pagdinig ay mahirap pa ring tanggapin. Nanlamig ang katawan ni Skyler. Sa sumunod na segundo, humarap siya sa harap ni Lennon. Hinawakan niya ng kanyang mga kamay ang kwelyo ni Lennon. Berde ang mukha ni Skyler. Namatay siya. Paano siya namatay? Sino ang pumatay sa kanya? Ano nga ba ang nangyari? Sabihin mo sa akin ang lahat, ngayon na. Napalunok si Lennon. Lumingon siya at tumingin kay Jackie. Sa sandaling nakita ni Jackie ang kanyang ekspresyon, alam ni Jackie na may nangyari. Alam niya na, kung hindi siya gagawa ng anumang bagay ng mabilis, ang baliw na matanda na iyon ay maaaring patayin na lang siya sa susunod na segundo. Kaya naman, tumangala siya kay Elder Godfrey. Mula nang pumasok si Elder Godfrey sa kaharian, ang kanyang tingin ay kay Jackie. Nakahinga ng maluwag si Jackie at nagmamadaling lumapit kay Elder Godfrey. Tinapunan ng una at pangalawang elder si Jackie ng malamig na tingin. Nadama nila na si Jackie ay tulad ng isang pusa na sinusubukang itago at mukhang nakakahiya. Kabanata 2366. Gayunpaman, wala silang masabi sa sandaling iyon. Tutal, walang nakatutok kay Jackie. Nagulat si Elder Godfrey nang mapagtanto niyang si Jackie ay nakatago sa likuran niya. May nangyari ba? May nangyari ba? Bulong ni Elder Godfrey. Dahil alam ni Jackie na hindi niya ito maiiwasan, tumango siya sa matanda. Hindi mo na kailangan magtanong sa ngayon. Malalaman mo rin sa isang sandali. Nang marinig niyang sinabi iyon ni Jackie, mas nalito si Elder Godfrey, ngunit hindi niya itinuloy ang bagay na iyon. Unti-unting nagugulo ang hininga ni Lennon sa pagkakahawak sa kanyang kwelyo sa ganoong paraan. Pakiramdam niya ay maaaring patayin siya kaagad ni Skyler kapag hindi niya linawin, kaya itinuro niya ang tuktok ng Divine Void Slope. Ang huling labanan ay isa sa pagitan ng dalawang pinakamalakas sa amin. Hindi nakayanan ni Roy si Jackie, at pinatay siya ni Jackie sa isang suntok. Ginamit ni Lennon ang pinakapinaikling bersyon ng lahat ng nangyari. Gayunpaman, ang iba ay natarante nang marinig nila ito.
Napatay si Roy sa isang suntok, at hindi ito random, alinman, ang lugar ay ang tuktok ng Divine Void Slope. Natiyak na ng lahat ng matatanda ang mga tuntunin bago sila makarating doon. Naturally, alam nila na ang pag-akyat sa tuktok ng Divine Void Slope ay isang hindi kapani-pani walang mapanganib na daan. Mayroong hindi mabilang na mga hadlang, at ang dalawang pinakamalakas lamang ang maaaring tumayo sa tuktok para sa isang huling labanan. Walang kakaibang marinig si Royce na nakarating sa tuktok. Natural lang iyon dahil siguradong siya ang namumuno sa lahat ng mga disipulo doon. Ang lahat ng iyon at kahit na sa kanyang kahangahangang kakayahan, gayunpaman, natalo siya at, higit pa, napatay sa isang welga. Ang pagkawala at pagkamatay ay dalawang magkaibang bagay. Ang kakayahang patayin ng kabilang partido ay nangangailangan ng isa na maging mas malakas. Sino si Jackie? Sigaw ni Skyler. Bakit hindi niya narinig ang pangalang iyon noon? Sinulyapan ni Skyler ang mga alagad ng Northern Clans at tinaasa sila. Ang pinakamalakas sa kanila, maliban kay Graham, ay si Benjamin. Hindi pa niya narinig ang pangalang Jackie. Maliban sa mga elder ng Dul Sovereign Pavilion, natarante rin ang ibang mga elder. Nanlaki ang mga mata ng unang elder nang lumingon siya kay Jackie, na, sa sandaling iyon, ay nakayuko at hindi umiimik. Nagulat din ang pangalawang elder. Hinding-hindi inaasahan ng dalawang matanda na si Jackie talaga ang humarap kay Royce at pumatay sa kanyang kalaban. Kahit na naramdaman nila na si Jackie ay may kakayahan at talento, ito ay walang lupa nanginginig. Gaano man siya kalakas, hindi nila inaasahan na matatalo niya ang isang piniling disipulo mula sa isang angkan sa ika-4 na baitang. Itinuro ng matanda si Jackie. Ikaw ba? Gayunpaman, sinadya niyang ibulong ang mga salitang iyon. Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Jackie, wala nang saysay na ilihim pa ito. Kahit gaano pa katagal gustong itago ni Jackie, hindi siya magkakaroon ng ganoong pagkakataon. With that, tumanggo si Jackie. Ako ang pumatay kay Royce. Nagulat ang mga tao sa narinig nila, ni minsan ay hindi inaasahan na magiging ganito kalakas si Jackie. Kung hindi nila ito narinig para sa kanilang sarili, ang una at pangalawang elder ay hindi maniniwala sa kanya. Sa totoo lang, nagdududa pa rin sila. Kung tutuusin, gaano man kalakas si Jackie, nasa intermediate stage pa lang siya ng innate level. Sila ay tiyak na magkano, sa kabila ng hindi alam ang iba pang mga detalye. Kabanata 2367. Nakapasok si Roy sa Hidden Place for Resources salamat sa pag-inom ng mga table tasks para sugpuin ang kanyang kapangyarihan. Si Royce ay hindi regular na tao sa likas na entablado. Kahit na ang isang napiling alagad mula sa isa pang angkan sa ika-4 na baitang tulad ni Graham ay hindi magkakaroon ng pagkakataon laban kay Royce. Ang isang malaking dahilan kung bakit nagkaroon ng napakaraming isyu ang Thousand Lives Pavilion ay dahil si Royce ay nasa Corpse Pavilion. Higit pa rito, alam nilang may tableta ang Corpse Pavilion na kayang pigilan ang lakas ng isang tao. Kaya, ang pagkuha ng Scarlet Case ay mangangailangan ng isang taong hindi kapani-pani walang malakas na pumasok sa Hidden Place for Resources. Iyon ang dahilan kung bakit naging mahigpit ang Thousand Lives Pavilion. Hindi lamang nila inihayag ang impormasyon, ngunit nagbigay pa sila ng mga badge ng pakikilahok. Imposible. Talagang imposible. Ganyan ka ba talaga kalakas? Pinatay mo si Royce. Halos makagat ng dila si Elder Sayer. Hindi siya naniniwala na ganoon kalakas si Jackie, nakita na nila si Jackie na lumaban noon kahit na ilang beses nang nanalo si Jackie, malayo pa rin siya sa isang tulad ni Royce. Kung gugustuhin ni Royce na talunin si Wesley, malamang na mas mababa sa isang strike. Huminga ng malalim si Elder Godfrey. Ano ba talaga ang nangyari? Habang sinasabi iyon ni Elder Godfrey, si Skyler ay sumigaw ng parehong bagay sa mga disipulo mula sa kanyang angkan, na nagkukwento sa kanila ng lahat ng nangyari nitong mga nakaraang araw. Kahit na ang mga disipulong iyon ay lahat ay natakot kay Skyler, nauutol pa rin nila ang lahat ng nangyari sa mga nakaraang araw ng detalyado. Nang marinig ni Skyler ang lahat, naibabaw ang galit sa kanyang ekspresyon. Napakatalino ng Jackie na iyon. Nagagawa niyang talunin ang isang tao sa late stage ng innate level kapag nasa intermediate pa lang siya. Parang may higit pa sa nakikita niya. Ibig sabihin, nasa kamay na niya ang Scarlet Case. Nasaan si Jackie? Lumabas ka kaagad. Pagkasabi nun ni Skyler ay tinuro ng lahat ang kinaroroonan ni Jackie. Lumingon si Skyler kay Jackie na nasa likod ni Elder Godfrey. Kahit na hinaharangan ni Elder Godfrey ang kalahati ng katawan ni Jackie, nakita pa rin niya ang mukha ni Jackie. Anong tinatago mo? Huwag mong isiping papakawalan kita dahil lang sa may talent at husay ka. Ibigay mo agad ang Scarlet Case, kung hindi, lagot ako sayo. Walang magawang bamaantong hininga si Jackie, parang umabot pa sa ganitong yugto ang mga bagay sa puntong ito. Dahan daw ang lumingon si Zane, hindi makapaniwalang nakatingin kay Jackie.
Akala niya ay mahuhulog man lang sa kamay ni Graham ang Scarlet Case kapag hindi ito nakuha ni Royce. Hindi nila akalain na ang Scarlet Case ay mahuhulog sa isang matandang disipulo mula sa ikatlong baitang angkan sa huli. Ito ay hindi kapanipaniwala. Ni hindi pa nila narinig ang pangalang iyon. Isang maliit na tawa ang pinakawalan ni Zane habang pinaikit ang kanyang mga mata, naglalakad patungo sa kinaroroonan ni Jackie. Masigla niyang bati, Jackie, di ba? Huwag kang mag-alala, kasama ang mga elder ng Thousand Lives Pavilion dito, ang Corpse Pavilion ay walang magagawa sa iyo. Ang kanyang mga salita ay tila sinasabi kay Jackie na paprotektahan siya ng Thousand Lives Pavilion. Gayunpaman, si Jackie ay hindi isang ignorante na bata, pinuprotektahan lang nila ang Scarlet Case. Kapag nailabas na nila siya sa lugar na ito, hihilingin pa rin nila sa kanya na ibigay ang Scarlet Case. Kung hindi, mamamatay pa rin siya. Nako, hindi pa iyon ang pinakamagandang panahon para gumanti siya. Ang tanging nagawa niya ay tumango. Bamulong si Isaiah kay Nelson, ano ang Scarlet Case? Baka si Jackie. Kabanata 2368. Bahagyang umiling si Nelson habang walang magawang nakatingin kay Jackie. Itinulak na si Jackie sa isang delikadong sitwasyon. Kailangang ibigay ni Jackie ang Scarlet Case kung gusto niyang mabuhay. Tila ang Scarlet Case ay hindi kapani-paniwalang mahalaga. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari kay Jackie, pero dahil pinatay niya si Royce, ayaw siyang pakawalan ng Corpse Pavilion. Gayunpaman, hanggat matalino si Jackie, dapat ay maayos siya. The moment he said that, papunta na si Skyler kay Jackie. Gayunpaman, habang siya ay nagmamadaling lumapit, si Zane at ang iba pa ay lumapit din, nakatayo sa kanyang harapan. Siyempre, ayaw nilang mahulog ang Scarlet Case sa mga kamay ng mga taong iyon. Isang malamig na tawa ang pinakawala ni Skyler. Tigilan mo na ang pagpapanggap bilang isang matuwid na tao, Zane. With the Scarlet Case in this brat's hands, ikaw lang ang nagpoprotekta sa case, hindi siya. Isang mahinang tawa ang pinakawala ni Zane, inalis ang mga salitang iyon. Yung Scarlet Case ay kay Jackie, at kaya niyang ibigay kung sino ang gusto niya. Hindi nakuha ng iyong mga alagad ang Scarlet Case, kaya wala ng dahilan para iyakan ito, novel drama. Pinanangkitin ito ni Skyler, na napunit na si Zane sa 1,000 piraso sa kanyang isipan. Huminga siya ng malalim saka tumingin kay Jackie. Ang brat ay talagang may ilang kasanayan. Higit pa rito, natalo niya ang isang late stage innate level habang nasa intermediate stage, at wala ring regular na late stage. Si Jackie ay tiyak na magiging isang kakilakilabot na kalaban laban sa Corpse Pavilion kung siya ay maliligtas. Higit pa rito, pinatay ni Jackie ang kanilang pinakamagaling na alagad, kaya paanong hindi niya masusuklam si Jackie. Isinasantibi ang Scarlet Case, kailangang mamatay ang brat na ito. Don't think hindi ko alam. Kahit na hindi ibigay sa iyo ng brat na ito ang Scarlet Case, mag-iisip ka ng lahat ng paraan para maibalik ito. Since that's the case, bakit ka nakatayo sa gilid niya? Patayin mo na lang ang bata at tapusin mo na. Boomed Skyler. Halatang halata na galit si Skyler kay Jackie. Tumaas ang isang kilay ni Zane, kailangan niyang aminin na tama si Skyler. Gayunpaman, may ilang mga bagay kung saan hindi siya maaaring maging masyadong malupit. Pagkatapos ng lahat, si Jackie ay hindi isang disipulo ng Thousand Lives Pavilion, ngunit ang Dual Sovereign Pavilion. Sa husay at potensyal ng batang iyon, tiyak na mapapaboren siya pagkatapos bumalik sa Dual Sovereign Pavilion. Kung gagawa siya ng hakbang laban kay Jackie sa sandaling iyon, ang mga elder ng Dual Sovereign Pavilion ay makikialam. Malaking masisira nito ang kanilang reputasyon, dahil nasa iisang kampo pa rin sila anuman ang mangyari. Bahagyang umubo si Skyler, nakataas ang isang kilay habang sinabing, stop trying to stir things up. Ang mangyayari sa hinaharap ay ang problema ng Thousand Lives Pavilion. Samantala, si Jackie sa loob-loob ay natawa. Parehong Zane at Skyler ay dalawang kakaibang individual, walang duda. Maaaring si Zane ay mukhang kakampi ni Jackie, ngunit ang kanyang mga salita ay walang kahihiyan. Ang pagsasabi na dapat ibigay ni Jackie ang Scarlet Case sa sino mang gusto niya ay parang nagpapahiwatig na si Jackie ang may kasalanan kung hindi niya ito ibibigay sa isang tao. Iabot sa akin ang batang ito. Sambit ni Skyler, nanlaki ang mga mata niya. Bukod sa Scarlet Case, wala na tayong ibang gusto. Alam mo na ang paglalakbay na ito ay hindi lamang para sa Scarlet Case, masyadong. Kung ibibigay mo sa akin ang brat na iyon, maliban sa patas na pag-aaway sa kaso, wala na tayong ibang gusto. Dahil sa mga salitang iyon ay tumigas ang mukha ni Zane sa biglang pag-aalinlangan. Tama si Skyler, hindi lang ang Scarlet Case ang hinahabol nila. Naroon pa rin ang medicinal garden sa loob ng Hidden Place for Resources, at tiyak na magkakaroon ng maraming kayamanan ang lugar na iyon. Kung hindi makikialam ang mga kasuklam-suklam na tao, ang Thousand Lives Pavilion ay lubos na makikinabang.
Sa pag-iisip tungkol doon, nagpakawala siya ng isang pilit na ngiti habang nakatingin sa mga matatanda mula sa Dul Sovereign Pavilion. Alam na agad ng unang elder at ng iba pa ang gustong gawin ni Zane nang makita nila ang mukha ni Zane. Ang unang elder ay hindi kapani-pani walang bigo. Hindi niya gusto si Jackie, ngunit sa potensyal at husay ni Jackie, tiyak na magiging haligi si Jackie sa Dul Sovereign clan sa hinaharap kung ilalagay nila ang mga tamang mapagkukunan sa kanya. Kabanata 2369. Baka mapangunahan pa ni Jackie ang Dul Sovereign Pavilion sa pagiging isang 4th grade clan. Anuman, ang kanyang relasyon kay Jackie ay hindi ang pinakamahusay. Baka puntiryahin lang siya ni Jackie kung lalakas siya sa hinaharap. Magiging lugi talaga iyon. Ito ay malinaw na ang pangalawang elder ay nagbahagi rin ng parehong kaisipan. Kung tutuusin, may masamang dugo sa pagitan nila ni Jackie. Kung lumaki si Jackie sa kapangyarihan, tiyak na maaapektuhan ang kanyang posisyon sa hinaharap. Higit pa rito, tiyak na may ilang sekreto si Jackie upang ipakita ang gayong husay at potensyal. Kung gusto niyang protektahan si Jackie, ang pressure na kailangan niyang tiisin ay isang bagay ngunit ang isa pang problema ay kung magiging issue ba si Jackie sa hinaharap ng maisip iyon ng pangalawang elder, tinikom niya ang kanyang bibig, nagpas siyang ipaubaya ang desisyon sa unang elder. Kung gusto ng unang elder na protektahan si Jackie, gagawin din niya ito. Kung gusto ng unang elder na itapon si Jackie, hindi siya makikipagtalo. Nang tingnan ni Elder Godfrey ang kanilang mga mukha, nalaman niya kung ano ang mangyayari. Ang dalawang tusong lalaking iyon ay talagang naisip ang isuko si Jackie. Isinasantibi ang lahat, si Jackie ay isang disipulo mula sa Dul Sovereign Pavilion. Kung hindi siya paprotektahan ng sarili niyang una at pangalawang elder, sino kaya? Nanginginig sa galit si Elder Godfrey, gusto silang pag-alitan sa sandaling iyon. Inabot ni Jackie ang isang kamay para pigilan siya, at walang magawa si Elder Godfrey kay Jackie. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin sa sandaling iyon. Pakiramdam niya ay nasa napakakaawa at walang magawang sitwasyon si Jackie. Umiling si Jackie kay Elder Godfrey, ayaw magsalita ni Elder Godfrey sa sandaling iyon. Malamig na tawa ni Skyler. Hindi naman masama ang talino at kakayahan ng batang ito. Siya ay isang taong nagkakahalaga ng paglinang. Gayunpaman, Elder Zane, huwag kalimutan na hindi siya disipulo ng Thousand Lives Pavilion. Kung lumaki ang brat na ito, tiyak na pangungunahan niya ang Dul Sovereign Pavilion sa pagiging isang 4th grade clan. Pagdating ng panahon, magkakaroon ng dalawang 4th grade clan sa Hilaga. Ang mga salitang iyon ay may ibang kahulugan sa likod nila, at biglang umasim ang mukha ni Zane. Nagawa niyang mapanatili ang kanyang kalmado noon, ngunit tuluyan na itong nawala sa sandaling iyon. Tama si Skyler. Kung papayagang lumaki si Jackie, hindi ito magandang bagay para sa Thousand Lives Pavilion. Napakalimitado ng mga mapagkukunan sa West Cersei State, at kinuha ng Thousand Lives Pavilion ang karamihan nito bilang isang 4th grade clan. Kung magiging 4th grade clan din ang Dul Sovereign Pavilion, tiyak na lalaban sila sa Thousand Lives Pavilion para makuha ang mga resources na iyon. Sa pamumuno ni Jackie sa oras na iyon, hindi magiging madali ang Thousand Lives Pavilion. Sa pag-iisip niyan, nanlamig ang tingin ni Zane kay Jackie. Sinimulan pa niyang tingnan si Jackie bilang isang kaaway. Nagpakawala ng mahabang buntong hininga ang unang elder, lumingon kay Jackie. Jackie, hindi naman sa ayaw kitang tulungan. Pinatay mo ang kanilang pinakamahusay na alagad. Kahit anong tingin mo, mali ang gagawin mo. Dahil nakapatay ka ng tao, kailangan mong bayaran ang halaga. Si Skyler pa rin ang unang elder ng Corpse Pavilion, gayunpaman, at hindi kanya masyadong pahihirapan. Kabanata 2370. Madilim ang mukha ni Elder Godfrey. Unang elder, hindi ka ba nahihiya na sabihin iyan? Sa tingin mo ba tayong lahat ay mga bata? Kung si Jackie ay kinuha ni Skyler, mamamatay siya. Maaaring kailanganin pa niyang magdusa sa pamamagitan ng hindi masabi na pagpapahirap. Bilang unang elder ng Dul Sovereign Pavilion, tinutulungan mo ang ibang tao sa halip na tumayo sa panig ng sarili mong disipulo. Naging malungkot ang ekspresyon ng unang elder. Ikalabing isang elder, hindi mo dapat sinabi iyon. Sa tingin mo ba ayaw kong tulungan si Jackie? Dahil mali na siya, hindi tama na protektahan ko siya. Ang mga salitang iyon ay ganap na walang kaparirikon, at si Elder Godfrey ay galit nang marinig lamang ang mga ito. Ibinaling niya ang kanyang ulo at nagdesisyon para sa kanyang sarili. Kung gusto ng mga taong ito na ibigay si Jackie kay Skyler, gagawa siya ng landas para makatakas si Jackie, kahit na kailangan niyang mamatay para dito. Hindi siya handang tingnan ang kanyang alagad na mamatay ng ganoon lamang para sa kapakanan ng iba. Tumawa ng malakas si Skyler sa sitwasyon. Sa sandaling iyon, alam niyang tiyak na ang pagkamatay ni Jackie. Lumakad siya pasulong at sinabing, dahil nagawa mo na ang iyong desisyon, ibigay mo sa akin ang batang iyon.
Sa sandaling iyon, ang mga tingin na ibinato kay Jackie ay mas gumaan sa tuwa. Ang takot na dala ni Jackie sa kanila noon ay tuluyang nawala. Kung tutuusin, alam nilang lahat na hindi na mabubuhay si Jackie pagkatapos madala ni Skyler. Papahirapan pa nga muna si Jackie. Sa pagkakataong iyon ay biglang nagpakawala ng tawa si Jackie sa malamig na tumingin kay Skyler. Gayunpaman, tandaan ito, Skyler, pagbabayaran kita para sa nangyari ngayon ng maraming beses. Ang mga salitang iyon ay ikinagulat ng lahat na naroroon, at ang ilan sa kanila ay tumitingin pa kay Jackie na may kakaibang ekspresyon. Wala na ba siya sa isip niya? Siya ba ay talagang nagdaragdag ng gasolina sa apoy sa halip na subukang magsabi ng isang bagay na maaaring magpagaan sa sitwasyon para sa kanyang sarili? Mukhang nagbitiw na si Jackie sa kanyang kapalaran. Walang magawang umiling si Nelson. Alam niyang walang kwenta kung susubukan niyang tumayo sa sandaling iyon para magsabi ng ilang magagandang salita para kay Jackie. Wala siyang kapangyarihan. Siya ay isang disipulo lamang sa sandaling iyon, at hindi niya maaaring panghimasukan ang desisyon ng una at pangalawang elder. Isang malamig na tawa ang pinakawala ni Skyler. Masyado kang matapang, brat. Hindi ka ba nag-aalala na magdusa ka pagkatapos kitang ilabas? Malamig na tawa ni Jackie. Ilabas mo ako. May kakayahan ka rin bang gawin iyon? Pinanangkitin ito ni Skyler at iniabot ang kanang kamay, naghahanda ng isang umaataking kinatatayuan. Napaatras si Elder Godfrey, gustong protektahan si Jackie sa likuran niya. Sa sandaling iyon, naramdaman ng lahat ang banayad na simoy ng hangin. Bago pa makapag-react ang lahat, bumalot ang simoy ng hangin sa katawan ni Jackie, at naramdaman niyang nanlamig ang buong katawan niya. Para siyang nahulog sa kumunoy, hindi makagalaw. Sa sumunod na sandali, nagsimulang umikot ang espasyo sa paligid niya. Alam ni Jackie na iyon ang mga unang senyales ng pagiging bingkong, malakas na sigaw ni Skyler. Teleportation. Niloloko ang brat na ito. Sinong may gawa nito? Sinalubong ang mga salitang iyon ng walang sagot, ngunit alam na ni Jackie kung sino iyon. Sa ilusyon, maraming sinabi sa kanya ang matanda. Ang mga huling salitang iyon ay umalangaw-ngaw sa puso ni Jackie. Sinabi ng matanda na ang mga paghihigpit sa kaharian ay aalisin. Sa sandaling iyon, inisip ni Jackie kung ang mga paghihigpit na iyon ay nangangahulugan ng mga paghihigpit sa kapangyarihan, at ang lahat ay maaaring makapasok sa hidden place for resources. Sinimulan pa ng matanda ang transporter sa huli. Nagtaka si Jackie kung ano ang ibig sabihin noon simula nang bumalik siya sa Divine Void Slope. Nang dumating ang mga matatandang iyon sa hidden place for resources ay naunawaan niya lamang ang ibig sabihin nito. Kabanata 2371. Kahit na ang transporter ay naisaaktibo, kailangan pa rin ito ng isang tiyak na panahon. Kalmadong naghintay si Jackie, at gaya ng inaasahan niya, na-warped out siya kaagad bago umatake si Skyler. Naririnig niya ang mga bugzo ng hangin na dumaan sa kanyang mga tainga, at ang tanawin sa kanyang harapan ay patuloy na umiikot. Ito ay isang bagay na nakikita lamang sa mga malayuang transporter. Hindi makagalaw ang nagyelo na katawan ni Jackie, na hindi magandang pakiramdam. Habang iniisip niya kung saan siya ipapadala, narinig niya muli ang isang pamilyar na boses ng matanda na nagsasabing, "Ikaw ang pinakaangkop, kaya hayaan mo akong bigyan ka ng pangwakas na regalo." Napabuntong hininga si Jackie sa sinabi nito. Isang malakas na alon ng enerhiya ang tumagos sa balat ni Jackie, tumagos sa kanyang katawan. Ang enerhiya ay hindi kapani-paniwalang napakalaki. Sa sandaling pumasok ito sa katawan ni Jackie, alam na agad ni Jackie kung ano ang Reg Along iyon. Ang kapangyarihan na nasa katawan ni Jackie ay tinawag na Formational True Energy. Ang Formational True Energy ay isang tunay na kayamanan kahit na sa Divine Void World na maaaring magpapataas ng lakas ng isang tao nang walang anumang side effect. Si Jackie ay kulang sa pagtaas ng antas. Gayunpaman, napakalaki ng Formational True Energy, kaya maaaring masaktan lang niya ang kanyang sarili kung hindi siya maingat sa pagsipsip nito. Medyo walang magawa si Jackie, gustong magreklamo sa matanda. Ang pagiging transported natural na ginawa sa kanya pakiramdam hindi mapakali, balisa. Ang pagsipsip sa kanya ng enerhiya sa sandaling iyon ay tiyak na masasaktan siya. Naku, masyado siyang pinagkakaabalahan para sumigaw ng mga sandaling iyon. Pagkalipas ng 2 araw, sa isang maliit na paikot-ikot na daanan sa loob ng Middle Provin, isang mukhang gulanit na lalaki ang nakikipag-usap sa isang batang babae na walang magawa sa kanyang mukha. "Mas maganda ka na ba ngayon?" Galit na wika ni Selena. Tumango si Jackie. "Magaling na ako, pero ang injury ko ay hindi isang bagay na kayang hawakan sa loob lang ng isang araw o 2. Ang lugar na ito ay tila baog, kaya hindi ako dapat na nasa panganib. Huwag kang mag-alala." Bumantong hininga si Selena pero parang mas relaxed. Gayunpaman, nag-aalala pa rin siya sa sitwasyon ni Jackie. "Hindi nga namin alam kung saan ka dinala. May plano ka ba?" Umiling si Jackie.
Matapos ang kalahating araw, sa wakas ay huminto na ang transportasyon. Ibinagsak siya sa himpapawid, ngunit handa na siya, salamat, kaya hindi ito nakadagdag sa kanyang mga pinsala. Anuman, siya ay nasugatan na sa loob, at sa halip ay masama, dahil sa pagsipsip ng formational true energy. Kakailanganin niya ng ilang oras para makabawi. Kung saan siya dinala, wala siyang oras para isipin pa. Tumangala siya sa kanyang paligid, na pagtantong isa pala itong lambak sa gitna ng dagat ng mga bundok. Ang napansin din niya ay mukhang baog ito lalo. Ang lupa ay ganap na walang laman. Maliban sa ilang puno, wala man lang mga halaman o bulaklak sa paligid. Napangiti si Jackie nang tanungin niya si Selena, hindi ko alam kung saan ito, pero dapat okay lang tayo sa sandaling ito. Hindi mo kailangang mag-alala. Naibigay mo na ba ang mga bagay na hiniling ko sa iyo? Tumanggo si Selena. Nakakuha si Jackie ng maraming kamangha-manghang bagay sa Divine Void Slope, at karamihan sa mga ito ay mga table tasks sa ika-7 at ika-8 baitang. Ang ilan sa kanila ay ganap na walang silbi kay Jackie, kaya napagpasyahan niyang ibigay na lang ang mga ito. Ito ay magpapataas ng lakas ng lahat. Si Selena naman ay nasa innate level na. Kahit maaga pa lang, nagbigay pa rin ito ng paraan para ipagtanggol ang sarili. Kabanata 2372. Huwag kang mag-alala, na-distribute ko na lahat ng pills. Labis ang pasasalamat ng lahat. Hindi na ako babalik sa mustard seed sa mga susunod na araw. Hayaan mo akong alagaan ka dito, baka hindi ako mapakali. Isang maliit na buntong hininga ang pinakawalan ni Jackie. Truth be told, ayaw niyang samahan siya ni Selena sa banyagang lugar na ito. Kung tutuusin, malubha siyang nasugatan, at wala siyang ideya sa lugar na ito na kanilang kinaroroonan. Kung may mga panganib na lumitaw, hindi siya sigurado kung kaya niyang panatilihing ligtas ang kanyang sarili, lalo na si Selena. Nakakunot ang kilay ni Selena habang pinagmamasdan ang enerhiyang nasa loob ni Jackie. Hindi ba ang formational true energy ay nilalayong tumaas ang iyong level? Bakit parang nasa initial stage ka ng innate level ngayon, gaya ko? Napabuntong hininga si Jackie habang ipinaliwanag niya, ang formational true energy does increase my realm. Sa totoo lang nasa late stage na ako ng innate level, at isang talampakan na lang ang layo ko sa spring solidifying realm. Kaya lang, napakalaki ng formational true energy. Ang mga panloob na pinsalang natamo ko ang siyang nagpapamukha sa akin na nasa ganitong estado ako. Tumanggo si Selena at magsasalita pa sana nang biglang may narinig silang tunog ng karwahe sa di kalayuan. Nagmamadaling sabi ni Jackie, bilasan mo at bumalik ka sa mustard seed. May darating. Tumanggo si Selena at agad na pinasok ang mustard seed. Huminga ng malalim si Jackie habang nakatingin sa pinanggalingan ng ingay. Ang kabilang partido ay tila walang anumang intensyon na itago, at ang mga gulong sa karwahe ay gumawa ng maraming ingay habang ito ay dumaan. May 4 na katulong sa harap ng karwahe. Ang mga katulong ay talagang nakasuot ng napakahusay, kaya marahil ito ay hindi ordinaryong karwahe. Kumunat ang noo ni Jackie, bumubulong sa sarili sa kanyang puso, iniisip kung sino sila. Gayunpaman, hindi sila dapat masyadong mataas ang ranggo kung sila ay nasa isang karwahe ng kabayo. Kahit na ang mga fiends ay may kanilang pagmamataas at hindi madaling magpasakop sa mga tao, hindi imposibleng masupol sila. Ang pagsupil sa 1 o 2 halimaw upang pagsilbihan ang sarili ay napakaposible. Karaniwan, ang mga nasa matataas na katayuan ay bibili ng mga fiend bilang transportasyon sa halip ng mga karwahe. Ang mga halimaw na iyon ay mabilis at kayang lumaban. Gayunpaman, ang papasok na grupo ay nakasakay lamang sa isang simpleng karwahe ng kabayo. Marahil sila ay kapansin-pansin sa mga karaniwang tao ngunit hindi gaanong kumpara sa mga practitioner. Napatingin si Jackie sa 4 na katulong. Lahat sila ay nasa antas na nakuha, wala kahit saan nakakilakilabot, at magagawa niyang harapin ang mga ito ng mag-isa. Dahil ganoon kadaling ilabas ang mga katulong, hindi rin dapat ganoon kalakas ang nasa loob ng karwahe. Dahan daw ang lumuwag si Jackie sa pag-iisip. Pakiramdam niya ay uupo siya sa sahig tulad ng kanyang ginagawa ay tiyak na makakaakit ng atensyon. Ayaw niyang madamay sa anumang bagay, kaya sinubukan niyang tumayo para bigyang daan ang mga ito. Pagkatayo niya, may nakita siyang tao sa likod ng karwahe. Tila sa kanyang mga 40 o 50, ang tao ay mukhang medyo mahina ngunit nasa intermediate na yugto ng likas na antas. Napatigil si Jackie habang nakatingin ulit sa karwahe. Nakakalungkot na ang karwahe ay natatakpan ng isang makapal na telang asol, at hindi man lang siya makatingin sa loob. Sa isang taong nasa intermediate stage ng likas na antas bilang isang bodyguard, ang tao sa loob ay dapat na isang taong mahalaga. Nakakunot ang noo ni Stuart Maynard habang nakatingin sa harapan. May isang lalaki na tila nasugatan sa gitna ng kalsada at hirap na hirap tumayo. Pagtingin sa kanya, tila sumusuko ang lalaki.
Agad na ipinaabot ng driver ang impormasyon kay Chandler South sa loob. Agad na napalingon si Chandler nang marinig ang sinabi ng driver. Tumigil ka kapag naabutan mo na siya. Kabanata 2373. Pagkarinig nito, medyo nag-aalalang sagot ni Maynard, "Sir, mas maganda kung mag-isa na lang tayo. Hindi namin alam kung saan galing ang taong ito. Kung talagang magkikita tayo mamaya, baka saktan niya tayo." Napabuntong hininga si Chandler, bahagyang tumango nang bigla siyang nagkaroon ng determinadong tingin sa kanyang mga mata. "Tama ka. Hindi ligtas ang Sunset Valley kamakailan, at papunta lang kami dito dahil masikip kami sa oras. Kung may mangyari man, mayroon tayong isa pang tulong. Kahit mahirap hulaan kung ano ang nasa puso ng mga lalaki, tao pa rin siya. Karamihan sa mga panganib sa Sunset Valley ay mga fiend. Malamang hindi niya tayo sasaktan." Ang paliwanag ni Chandler ay hindi talaga nagbigay ng kapayapaan kay Maynard, ngunit nakikita ni Maynard na gustong tulungan ni Chandler ang lalaki, gayunpaman. "Sir, please think about this," giit ni Maynard, nag-iingat pa rin sa kanyang pananalita. Kahit na siya ay isang tao na katulad natin at maaaring hindi tayo atakihin, maaari niya tayong saksakin sa likod upang nakawin ang kung ano ang mayroon tayo kapag tayo ay nasa isang mahirap na lugar. Itinaas ni Chandler ang kanyang kamay. Kahit madaming petty na tao sa mundo, halatang nasasaktan ang taong ito. Hindi niya sinasadyang maghintay doon para magkita kami. Tapos, mababa ang tsansa na maging masamang tao siya. Kausapin natin siya mamaya at mag-iingat ka lang. Naninigas ang ekspresyon ni Maynard. Sa tingin pa rin hindi. Bago pa siya makatapos, hinarang muli siya ni Chandler, "Nakita ko na ang tao ay nasa maagang yugto pa lamang ng likas na antas, hindi ka man lang niya kayang talunin. Isa pa, napakarami natin dito. Huwag mag-alala, ang pagdadala sa kanya sa amin ay isang karagdagang patong ng proteksyon." Napatingin si Maynard kay Jackie. Kahit na hindi pa nagpapakita ng kakaibang galaw si Jackie at kusang bang ibigay, hindi man lang nag-abala na batiin sila, nag-aalala pa rin siya. Nasaktan ng batang ito. Ang pagdadala sa kanya ay magiging mapanganib Chandler side. Kailangan niyang aminin na tama si Maynard. Gayunpaman, labis siyang nag-aalala na ang paglalakbay ay hindi magiging ligtas. Kung may nangyari man, hindi ito maliit na bagay. Iyon ang dahilan kung bakit nais ni Chandler na magdala ng isang tagalabas sa kanila. Makakatulong man lang kung may nangyaring mapanganib. Tama ka, pero tingnan muna natin ang sitwasyon. Kung sa tingin natin ay may mali sa taong ito, pagkatapos ay i-drop natin ito. Habang nag-uusap ang dalawa, dumating ang karwahe sa tabi ni Jackie. Kinuha ni Jackie ang isang kahoy na staff mula sa mustard seed. Sa totoo lang, hindi ka pani-paniwalang tensyonado rin siya, kahit na biglang lumitaw ang karwahe at malamang na hindi basta-basta aatake, mahirap igarantiya na hindi nila siya aatake kapag nakita nila ang kanyang nasugatan na estado. Higit pa rito, sa gayong tigang na lugar, magiging madali ang pagpatay. Nang biglang huminto ang karwahe, naging seryoso si Jackie at inihanda ang sarili sa pag-atake. Oo naman, siya ay malubhang nasugatan, ngunit ito ay dahil sa pagsipsip ng formational true energy. Mabilis na gumaling ang kanyang katawan, kaya't mayroon pa rin siyang kakayahang lumaban. Nakasimangot si Jackie habang umuurong. Inabot ng isang katulong na nakaasol ang damit at binuksan ang karwahe. Lumabas ang isang lalaking kasing edad ni Jackie. Nakasuot ng malalim na asol na damit, mahaba ang buhok niya at mukhang angkan ng isang marangal na pamilya. Kabanata 2374. Isang magiliw na ngiti ang ibinigay ng lalaki. "Sir, bakit kayo nasa Sunset Valley? Hinahabol ka ba ng mga kalaban mo?" Sa sitwasyong iyon, si Chandler ay hindi karaniwang nagtatanong sa isang estranghero ng isang bagay na napakasensitibo, ngunit siya ay medyo nababalisa, kaya hindi siya nagpigil sa kanyang mga tanong. Sumimangot si Jackie, baka sa mukha niya ang kalungkutan. Tumango siya kay Chandler. "Walang kalaban sa likod ko. Nasugatan ko lang ang sarili ko habang nagsasanay." Hindi nagsisinungaling si Jackie. Sa sandaling sinabi niya iyon, hinawakan ni Jackie ang tauhan sa kanyang kamay at naghanda na dumistansya sa karwahe. Nakita niya ang antas ng lalaki sa karwahe. Sa edad pa lamang na ito, nasa huling yugto na siya ng likas na antas. Dapat siya ay isang alagad ng isang angkan. Kahit na hindi niya alam kung kaibigan o kalaban ng lalaki, walang balak si Jackie na makipagkaibigan. Habang nakatingin kay Jackie na aalis na, nagmamadaling sinabi ni Chandler, "Please, wait. Nasugatan ka na. Sa loob ng Sunset Valley, malaki ang posibilidad na mamatay ka." Tumaas ang isang kilay ni Jackie, biglang napagtanto kung nasaan siya. Matapos ipadala ng matandang iyon sa napakalayo, hindi niya alam kung saan siya dinala. Batay sa sinabi ng taong iyon, ang Sunset Valley ay isang mapanganib na lugar. Kung lumayo siyang mag-isa, baka tuluyan na siyang mamatay.
Isang buntong hininga ang pinakawalan niya. Parang mapipilitin siyang makipagkaibigan. Lumingon siya para tingnan si Chandler ng seryoso. Thank you for telling me that. In truth, I was transported from far away. I entered a secret realm a while ago and accidentally fell into a wormhole. After that, I was transported here. I was clueless about my whereabouts before. Ang paliwanag ni Jackie ay bahagyang tapat, ngunit hindi ito ang buong kwento. Inamin niya na siya ay dinala bago ang lahat sa paligid niya ay hindi alam. Kung may sinabi man siya, madaling magbunyag ng anumang kasinungalingan, kaya nagpa siya siyang magsabi ng bahagyang katotohanan. Nang marinig ang paliwanag ni Jackie ay nanlaki ang mga mata ni Chandler habang nakatingin kay Jackie ng kakaiba. Natigilan siya saglit bago nagpatuloy, so you mean you're not from around here? You were sent here by a long-range transporter. Tumango si Jackie. Pumasok ako sa isang nakatagong kaharian upang tuklasin kasama ang ilang kapwa-alagad at hindi sinasadyang napunta rito. Saan ang lugar na ito? Tumango si Chandler, hindi mukhang lubos na naniniwala kay Jackie. Gayunpaman, ipinaliwanag pa rin niya, ito ang katimugang bahagi ng Middle Province. Bahagi ito ng teritoryo ng Rosefinch Pavilion. Rosefinch Pavilion. Natigilan si Jackie. Hindi pa niya narinig ang pangalang iyon. Gayunpaman, talagang nasa Middle Province siya. Sinabi ng matanda kay Jackie na ang susi ay nasa Wild Gorge Pass, at ang Wild Gorge Pass ay nasa Middle Province. Dahil gusto siyang paalisan ng matandang iyon, natural na ipinadala siya sa Middle Province. Gayunpaman, hindi pa narinig ni Jackie ang tungkol sa Rosefinch Pavilion noon at hindi niya alam kung gaano kalapit ang Rosefinch Pavilion sa Wild Gorge Pass. Nahuli ni Chandler ang pagkalito sa mga mata ni Jackie. Agad niyang naunawaan na ang binata sa harap niya ay malamang na hindi pa narinig ang tungkol sa Rosefinch Pavilion. Napukaw ang kuryosidad sa kanyang puso. Hindi mo kilala ang Rosefinch Pavilion. Tumigil si Jackie. Gusto niyang sabihin na kilala niya ang Rosefinch Pavilion, ngunit kaunti lang ang alam niya tungkol sa Middle Province. Kung sinabi niyang ginawa niya, madali itong makikita, at magiging walang kabuluhan. Kaya naman, tumango si Jackie. First time ko sa Middle Province. Kabanata 2375. Ang sinabi ni Jackie na naging dahilan ng paglaki ng mata ni Maynard. Ang iba ay tumingin kay Jackie na may kakaibang mga ekspresyon, at walang magawa si Jackie sa kanyang mga labi. Karaniwan, itatago niya ito sa kanyang sarili. Gayunpaman, ang mga tao sa harap niya ay hindi nakakatakot na makapangyarihan. Kahit na may gusto silang gawin sa kanya, hindi nila mapipigilan si Jackie sa pagtakas. Iyon ang dahilan kung bakit naging mas tapat si Jackie kaysa karaniwan. Humakbang pasulong si Maynard at pinalaki si Jackie, parang may gustong mapansin sa damit ni Jackie. Malinaw na wala siyang alam tungkol sa West Cersei State at hindi niya masabi. Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay sinabi niya, saan ka nang galing? Inayos ni Jackie ang sarili, walang balak na ipaliwanag ang sarili. First time ko sa Middle Province. Kumunat ang noo ni Maynard at sinabing, at medyo naasar na, huwag kang mag-alala, wala kaming planong gawin sa iyo. Gusto ka lang imbitahin ng aming amo na sumama sa amin. Gusto niya ng isa pang tao sa paligid. Sobrang delikado dito. Kung mananatili kang mag-isa, maaaring hindi ka makaligtas ng kahit 2 araw. Gayunpaman, kung sasama ka sa amin, talagang mapanganib para sa amin na hindi alam ang iyong background. Medyo magalang na sabi ni Maynard. Kahit na may bakas ng pagbabante sa kanyang tugon, medyo nasusukat ang tono. Napatingin si Jackie kay Maynard. Wala akong gustong sabihin kasi hindi ko rin alam background mo. Kung gusto mong maging tapat ako, kailangan mo man lang magpakita ng sinseridad. Hindi napigilan ni Maynard na magpakawala ng malamig na tawa nang marinig iyon. Matapang ka talaga. Brat ka lang sa initial stage ng innate level, and you're demanding US. Let me tell you, dapat nagmamakaawa ka sa amin ngayon. Kung hindi ka namin isasama, hindi ka mabubuhay. Tumaas ang isang kilay ni Jackie, mukhang hindi siya nabigla. Tama ka. Kung hindi mo ako isasama, baka dito ko ilalagay ang buhay ko sa linya. Gayunpaman, kung hindi ko alam ang higit pa tungkol sa iyo at susundan ka na lang, hindi ba ako ay nasa panganib din? Pulang-pula si Maynard sa galit. Gusto niyang sumigaw pero lumingon lang kay Chandler at sinabing, let's go, ito. Bago siya makatapos, pinigilan siya ni Chandler, at sinabing, isa akong informal na disipulo ng 5th grade clan, Rosefinch Pavilion. Uuwi na ako dahil may nangyari doon. Gayunpaman, bago ako sumakay, narinig ko na ang Sunset Valley ay hindi ganoon kaligtas kamakailan, nagkaroon ng maraming mga insidente na may kaugnayan sa Fiend. Nag-aalala ako na baka makatagpo ako ng mga high-level Fiend sa pag-uwi, kaya nagplano ako. Iniimbitahan kang sumama sa akin. Napaawang ang labi ni Maynard.
Gustong-gusto niyang itanong kung bakit napakagalang ni Chandler sa brat na iyon. Dahil nagsalita na si Chandler, nakakainsulto kay Maynard kung sisimulan niyang magbitaw ng mga masasamang salita, kaya napilitan siyang lunokon ang kanyang mga salita. Lumingon siya habang galit na nakatingin kay Jackie. Tumaas ang isang kilay ni Jackie, hindi niya inaasahan na ganoon pala kaseryoso ang lalaking nasa harapan niya. Dahil tapat sila sa kanya, hindi na mahihirapan si Jackie. Nagpakawala siya ng buntong hininga. Galing ako sa West Jersey State. Huwag kang mag-alala, hindi ako masamang tao. Hindi kita sasaksakin sa likod mo. Dumilim ang mukha ni Maynard na halos masampal sa mukha si Jackie. Bakit ka ba ganyan? Sinabi pa sa iyo ni Mr. Chandler kung saang angkan siya galing, pero ang sabi mo lang ay taga West Jersey State ka. Kabanata 2376. Hindi nagkaroon ng pagkakataon si Maynard na tapusin ang kanyang rant, gayunpaman, dahil pinutol siya ni Chandler, na nagsasabing, ayos lang, wala naman talagang dahilan para sabihin pa niya sa amin. Magkasama lang kami papunta sa iisang direksyon. Sir, nasugatan ka na. Sumama ka sa akin sa karwahe, magkakaroon ka ng mas maayos na oras para gumaling. Sa sobrang pagkadismaya ni Maynard ay nanginig ang buong katawan. Umiling siya nang walang magawa, hindi mapigilan si Jackie. Pagkasakay sa karwahe, nakipag-chat si Jackie kay Chandler saglit, sa wakas ay nalaman niya kung nasaan siya. Napakalaki ng Middle Province, at ito ang pinakamalaking landmass sa kontinente ng Hestia. Ang mga teritoryo ng gitnang kaharian ay hinati sa isang napakaswal na paraan. Hinati ito batay sa lugar ng impluensya ng iba't ibang angkan. Halimbawa, may 3 angkan sa timog ng Middle Province, kaya nahati ito sa 3 teritoryo. Ang kasalukuyang posisyon ni Jackie ay mas malapit sa Rosefinch Pavilion, kaya tinawag itong teritoryo ng Rosefinch Pavilion. Mukhang nasa sabik si Chandler habang ipinaliwanag niya ang lahat kay Jackie na parang natutuwa na maibabahagi niya ang impormasyong iyon sa iba. Isa itong magandang paraan para ipakita niya kung gaano siya kaalam. Nahati rin ang Middle Province sa panloob at panlabas na rehiyon, at ang Rosefinch Pavilion ay nasa panlabas na rehiyon. Ang panlabas na rehiyon ay medyo mahirap sa mga mapagkukunan. Ang mga clan sa paligid ng rehiyon ay grade 5 clan sa pinakamaraming. Ang tunay na malalakas na angkan ay nasa panloob na rehiyon, at ang panloob na rehiyon ay kung saan naruroon ang karamihan sa mga mapagkukunan sa Middle Province. Kahit na ang mga angkan na may pinakamababang ranggo ay mga angkan sa ika-6 na baitang. Marami pang ang grade 7 at 8 clans. Lumiwanag ang mga mata ni Jackie nang marinig niya ang mga pagpapakilala na tila tuwang-tuwa. Hindi natuwa si Jackie dahil sa lakas ng Middle Province, bagkus, hindi kapani-pani walang gamaan ang loob niya na hindi siya naipadala sa inner region kung saan naroon ang lahat ng malalakas na mandirigma. Pagkatapos ng lahat, kahit saan ang malakas na nagtitipon ay nangangahulugan na ito ay magiging isang mas mapanganib na lugar. Si Jackie ay nasa likas na yugto pa rin, at kailangan niyang humakbang sa Spring Solidifying Realm bago niya tunay na maprotektahan ang kanyang sarili. Sabi mo delikado lalo ang Sunset Gorge, di ba? Gaano ito mapanganib? Makakatagpo ba tayo ng anumang fin sa Spring Solidifying Realm? Tanong ni Jackie. Siyempre, wala talagang alam si Jackie tungkol sa lugar na ito, at kung ang swerte nila ay pangit na nakatagpo sila ng isang halimaw sa Spring Solidifying Realm, malamang na siya lang ang nakaligtas, kung isa sa alang-alang ang lakas ng lahat dito. Sa pag-iisip tungkol sa lahat ng nangyari nitong mga nakaraang araw, nagpakawala ng malalim na buntong hininga si Chandler at walang magawang tingin sa kanyang mga mata. Mapanganib dahil may ilang malalakas na mandirigma ang biglang nagpasyang pumatay. Ang mga halimaw sa Sunset Gorge sa hindi malamang dahilan, maamoy ang amoy ng dugo sa hangin nitong mga nakaraang araw, at maaamoy ito ng sinumang dumaan sa Sunset Gorge. Kaya naman inaamoy ito ng mga fiend. Iyan mismo ang dahilan kung bakit nagsimulang salakayin ng mga fiend sa Sunset Gorge ang mga tao nang walang anumang pagsasaalang-alang. Kami ay lilipat sa mga panlabas na hangganan ng Sunset Gorge, ngunit hindi pa rin ito garantiya. Anumang halimaw na makasalubong natin ay haantong sa pag-atake sa atin. Kumunat ang noo ni Jackie. Hindi mo alam kung bakit nila pinapatay ang mga halimaw. Novel drama. Tumango si Chandler. Hindi ko alam, pero kahit hindi namin alam ang detalye, nahuhulaan namin. Dapat mayroong kayamanan, iyon lang ang dahilan kung bakit lumipat ang malalakas na manlalaban na iyon. Gayunpaman, hindi nila dapat pinatay ang mga halimaw ng labis, na humahantong sa mga halimaw na ganap na napupuot sa mga tao. Hanggat may nakikita silang tao, walang humpay na aatake ang mga halimaw. Hindi na kami nakatira sa tabi ng isa't isa sa kapayapaan tulad ng dati. Tumaas ang isang kilay ni Jackie, iniisip ang lahat ng naranasan niya sa Mount Beasts. Mayroong isang napakapangunahing tuntunin kahit saan pumunta ang isa.
Ang mga tao at mga halimaw ay maaaring patuloy na mag-away sa isa't isa, ngunit hindi sila kailanman lumampas sa dagat, pinapatay ang kabilang partido ng walang ingat na pag-abandona. Kabanata 2377. Ang isang panig na pagpatay ay magsisilbi lamang upang lubusang magalit ang kabilang partido, at ito ay magbubunga ng isang bloodbath. Kahit na hindi sila nagkita, aktibong hahanapin nila ang kabilang partido upang patayin. Hindi maiwasan ni Chandler na magalit sa isiping ito. Ang mga mandirigma na iyon ay maaaring tumalikod at umalis, na nagyayabang pagkatapos ng pagpatay, ngunit sa amin na patuloy na lumalaki at mga mandirigma ay nagtatapos. Paghihirap, pinagalit nila ang mga halimaw, at ang nauwi sa pag-atake ay mga taong katulad natin. Ang landas na ito sa Sunset Gorge ay dating pinakaligtas na paraan, at kadalasan ay mayroon lamang itong ilang mga hayop na walang anumang pagsasanay. Kahit na nakatagpo kami ng anumang malalakas na fins, hindi magkakaroon ng anumang mga salungatan. Ngayon, sa naunang pagpatay, lahat ng mga halimaw ay nabaliw. Nagmadali silang lumabas mula sa loob at sinalakay ang sinumang tao na nakikita. Isang walang magawang buntong hininga ang pinakawalan ni Chandler, nakaukit ng malalim sa kanyang mukha ang pagkabigo. Kumunat ang noo ni Jackie. Naiintindihan niya ang nararamdaman ni Chandler. Ang karwahe ay nagpatuloy sa pasulong, at ang dalawa sa kanila ay nawala sa kanilang sariling mga pag-iisip sa kotse. Gayunpaman, nakatuon si Jackie sa pagbawi at paminsan-minsan ay nakikipag-chat kay Chandler. Nais niyang maunawaan ang karaniwang kaalaman sa loob ng teritoryo ng Rosefinch Pavilion sa lalong madaling panahon. Wala siyang plano kung saan siya pupunta pagkatapos umalis sa Sunset Gorge. Chandler, alam mo ba ang Wild Gorge Pass? Sa wakas ay tinanong ni Jackie ang tanong pagkatapos pag-isipan ito. Ang layunin niya sa pagpunta sa Middle Province ay makarating sa Wild Gorge Pass, at sinadya niyang kunin ang susi mula sa Wild Gorge Pass para buksan ang Scarlet Case, at pagkatapos ay malalaman niya ang lahat ng sikreto. Natigilan si Chandler nang marinig ang mga salitang iyon. Pagkatapos noon ay bigla siyang lumingon at tinitigan si Jackie. Bakit ka nagtatanong tungkol sa Wild Gorge Pass? Ni hindi mo alam ang tungkol sa Rosefinch Pavilion, kaya paano mo malalaman ang tungkol sa Wild Gorge Pass? Nagulat si Jackie sa sinabi ni Chandler. Tila ang Wild Gorge Pass ay isang hindi kapani-paniwalang espesyal na lugar. Casual na tanong lang iyon, pero ganoon kalaki ang reaksyon ni Chandler sa tanong niya. Bahagyang umubo si Jackie, hinimas ang kanyang ilong habang sinasabi, narinig ko ito mula sa ilang tao. Balita ko na sa Middle Province ang Wild Gorge Pass. Alam mo ba kung saan ito? Narinig kong medyo magical ang lugar. Gusto kong pumunta at tingnan. Parang pilit na paliwanag ni Jackie, maging sa sarili niya, pero hindi niya inaasahan na ganoon kalakas ang reaksyon ni Chandler. Napilitan siyang mabilis na humanap ng mapatunayang dahilan. Kumunat ang noo ni Chandler, umiling kay Jackie. Walang kinalaman sa atin ang lugar na iyon. Pinakamainam kung hindi mo susubukan na malaman ang anumang bagay tungkol dito, kahit na ito ay medyo mystical. Talagang ganoon. Pagkasabi nun, baka sa mukha ni Chandler ang pagkalito. Gayunpaman, mabilis itong nawala habang taos pusong idinagdag niya, ang lugar na iyon ay hindi sa isang lugar na maaaring puntahan ng mga regular na tao. Kahit na ang mga disipulo mula sa mga angkan sa ikawalong baitang ay maaaring hindi magkaroon ng pagkakataong makapasok, nakasimangot si Jackie nang makita ang seryosong tingin sa kanyang mukha. Na-curious lang ako kung saan ang Wild Gorge Pass. Bakit ang hirap pumasok? Mayroon bang mga kondisyon na kailangan mong matugunan? Walang magawa si Chandler. May mga kondisyon, oo, pero mali ang impormasyon mo. Ang Wild Gorge Pass ay wala sa Middle Province. Ang dahilan kung bakit nauugnay ito sa Wild Gorge Pass ay dahil mayroong transporter na papunta sa Wild Gorge Pass sa Middle Province. Ang Wild Gorge Pass ay talagang nasa ibang mundo mula sa Hestia Continent. Nagulat si Jackie sa sinabi ni Chandler. Wala sa Middle Province ang Wild Gorge Pass. Ito ay hindi kahit na sa parehong mundo bilang Hestia Continente. Walang katotohanan. Kabanata 2378. Kinailangan ni Jackie na pigilan ang panloob na pagkabigla na mayroon siya. Saang mundo galing ang Wild Gorge Pass? Bakit magkakaroon ng daanan ang Middle Province sa Wild Gorge Pass? Kung may gustong pumasok sa Wild Gorge Pass, paano nila ito gagawin? Napataas ang kilay ni Chandler sa tila sabik na gustong malaman ni Jackie. Tiyak na wala kang planong pumasok sa Wild Gorge Pass, di ba? Magpapayo ako laban sa gayong pag-iisip. Kahit na mayroon kang siyam na kristal sa ikasyam na baitang, mamamatay ka lang sa loob. Si Jackie ay halatang nalungkot sa mga salita ni Chandler, parang masyado niyang binilisan ang bagay na iyon. Naisip niya na ito ay sa isang lugar tulad ng hidden place for resources sa karamihan. Kahit na nakatagpo siya ng maraming panganib doon, nagawa niyang gawing pagkakataon ang panganib dahil sa kanyang talento at husay.
Gayunpaman, pagkatapos makinig sa simpleng paliwanag ni Chandler, nalaman ni Jackie kung ano ang kakaiba sa Wild Gorge Pass. Kung ang hidden place for resources, fins ay nasa huling yugto ng likas na antas, kung gayon ang mga fins sa Wild Gorge Pass ay nasa divine solidifying level man lang. Hindi man lang magka-level ang dalawa. Sa pag-iisip tungkol doon, napalunok si Jackie. Parang biglang naging bleaker ang magiging landas niya. Hindi niya alam kung makapasok siya sa Wild Gorge Pass. Ano ang kristal ng ikasyam na baitang? Saan ko mabibili ang mga ito? Tanong ni Jackie, medyo nalungkot at the same time. Nakataas ang kilay ni Chandler habang nakatingin kay Jackie. Ang 9th grade pill ay isang bagay na gustong bilhin ng lahat ngunit hindi mahanap. Hindi ito isang bagay na mabibili mo dahil lang sa gusto mo. Maaaring ito ay isang bagay na katulad ng mga kristal ng espiritu, ngunit ito ay daan-daang libong beses na mas mahal. Pagkatapos noon, itinaas ni Chandler ang isang daliri. Ito ang pinakahuling presyo, novel drama. Napataas ang isang kilay ni Jackie sa kanyang kilos, 100,000 espiritong kristal. Para kay Jackie, ang 100,000 spirit crystal ay isa ng napakataas na presyo. Kung tutuusin, higit sa 1,000 ang pinakamarami sa kanya. Napatawa si Chandler habang umiiling. Ano ang makukuha mo ng 100,000 espiritong kristal? Ito ay 100,000,000. Kahit ganyan ang presyo, baka hindi mo mabili kung may pera ka. Napatalon si Jackie nang marinig ang presyo. 100,000,000. Tumango si Chandler. Iyan ang presyo, okay. Ito ay kahit na isang mas mababang end na pagtatansya, masyadong, at ang bagay na ito ay imposibleng mahanap. Kung gusto mong bilhin ito, malamang na kailangan mong mag-alok ng mas mataas na presyo. Higit pa rito, 100,000,000 lamang ang makakakuha sa iyo ng isa sa kanila. Kailangan mo ng siyam sa kanila para makapunta sa Wild Gorge Pass mula sa Middle Province. Kaya nga sabi ko dapat sumuko ka na lang sa pagpunta. Sumeryoso ang mukha ni Jackie sa balitang ito. Napakalaking halaga noon. Maliban kung ibinente niya ang kanyang mustard seed, hinding-hindi niya ito kakayanin. Ang mustard seed mismo ay isang bagay na independyente, at ito ay ganap na hindi maibenta. Nangangahulugan iyon na kailangang kumita ng lahat ng pera si Jackie. Iniisip niya kung ilang taon siyang magtatrabaho para kumita ng sapat. Kahit na mayroon siyang 900,000,000 spirit crystals at nagkamit ng karapatang pumunta sa Wild Gorge Pass, paano niya haharapin ang mga panganib sa loob? Makakapag-level up na kaya siya sa maikling panahon. Lahat ng problemang iyon ay nakatitig kay Jackie sa mukha. Pakiramdam ni Jackie ay parang isang napakalaking bato ang dumidiin sa kanyang puso, at napakasama ng pakiramdam nito. Naku, hindi siya maka-atres sa puntong iyon. Walang puwang para sa kanya upang umatras, gayon pa man. Samantala, napansin ni Chandler ang malungkot na ekspresyon ni Jackie at puno ng pag-usisa, talaga bang nagpaplano ang taong ito na pumasok sa Wild Gorge Pass? Kabanata 2379. Si Chandler ay naaliw sa pag-iisip lamang tungkol dito. Kahit na ang mga napiling disipulo sa kanyang angkan ay hindi makakapasok sa lahat. Hindi lang sila kulang sa pera, kulang din sila sa kakayahan. Ang isang maliit na katutubo na lalaki mula sa West Jersey State tulad ni Jackie ay hinding-hindi magagawa. Chandler pursed his lips in slight exasperation as he advised sincerely, dahil nasa Middle Province ka na, dapat kang maghanap ng matutuluyan kung wala kang balak bumalik anumang oras sa lalong madaling panahon. Ang Middle Province ay malawak, at ang mga mapagkukunan nito ay mas mahusay kaysa sa kung ano ang mayroon ka sa West Jersey State. Tumango si Jackie, makahulugang nakatingin kay Chandler. Kahit nakakakilala lang niya kay Chandler sa maikling panahon, nakikita ni Jackie na si Chandler ay hindi isang taong interesado sa mga maliliit na pukana o panlilinlang. Si Chandler ay isang taong karapat-dapat na kaibiganin. Dahan-dahang ibinaba ni Jackie ang mga pader na itinayo niya. Middle Province really is quite rich in resources. Maaari mo bang sabihin sa akin kung ano ang pinakamahusay na paraan upang makakuha ng mga kristal na espiritu? Ang pinakamaganda ay kung maaari akong kumita ng malaki ng sabay-sabay. Pagkasabi noon ay nagpakawala ng tawa si Jackie habang medyo walang magawa. Alam niyang medyo absurd ang tanong niya. Mukhang gusto niyang sumakay sa fast track forward. Anuman, kailangan niyang magtanong. Pagkatapos ng lahat, ang 900,000,000 mga kristal ng espiritu ay hindi isang bagay na madaling makuha. Kailangan niyang simulan agad ang pagpaplano. Kahit na maraming mga hadlang ang humahadlang sa kanya sa pagpunta sa Wild Gorge Pass, kailangan pa rin niyang tumawid sa mga ito. Alam na alam ni Jackie kung ano ang mga matatanda ng iba't ibang angkan bago siya inihatid, nandoon sila para makipag-away sa Scarlet Case. Siyempre, mas alam ng mga matatandang iyon kaysa sa kanya, at naintindihan pa nila ang mga alituntunin na nakapalibot sa hidden place for resources kahit sila ay nag-aaway dahil sa Scarlet Case, kaya kitang-kita kung gaano ito kahalaga.
Marami pa ring mga hadlang na kakaharapin ni Jackie sa hinaharap, at kailangan pa niyang makapasok sa isang mundo sa unang baitang. Kailangan niya ang lahat ng mga mapagkukunan na maaari niyang makuha. Ang pagbubukas ng Scarlet Case ay isang bagay na kailangang gawin ni Jackie. Tumingin si Chandler kay Jackie na parang may mali sa ulo ni Jackie. He pursed his lips before. A long while later, iling ang ulo. Napabuntong hininga si Chandler. Hindi mo ba alam na kapag mas mataas ang iyong inaakyat, mas mahirap kang mahulog? Maraming paraan para biglang yumaman, ngunit napakaraming mandirigma sa paligid. Sino ang maaaring makamit ito? Kung gusto mong mamuhay ng mapayapang buhay sa Middle Province, dapat mong ihinto ang pag-iisip tungkol sa pag-abot kaagad sa tuktok. Maghanap ng isang normal na plano at dahan-daang gumawa ng ilang mga espiritong kristal. Dapat patatagin mo muna ang buhay mo. Bahagyang nakataas ang kilay ni Jackie habang tumatango, hindi makasagot. Tama ka. Sa totoo lang, na-curious lang ako. Alam kong hindi ako makakagawa ng napakaraming spirit crystal ng ganoon kabilis. Gusto ko lang malaman kung anong klaseng trabaho ang papayagan nito. Kumunat ang noo ni Chandler, hindi makapagsalita sa paliwanag ni Jackie. Kahit na pakiramdam niya ay nagiging estranghero na si Jackie sa isang minuto, inayos pa rin niya ang kanyang sarili at nagsalita, may 3 iba't ibang uri ng trabaho na maaaring mabilis kang maging spirit crystals. Ang una ay ang maging isang mersenaryo para sa Linden Pavilion at tulungan silang makamit ang iba't ibang mga gawain. Gayunpaman, hindi ito isang bagay na magagawa ng sinuman. Una, kailangan mong nasa Divine Solidifying Realm. Nasa Innate Realm ka lang, kaya malayo pa ang mararating. Ang pangalawang uri ay hindi gaanong naiiba sa una, kailangan mong magkaroon ng napakalaking lakas at pumasok sa mga bundok o mga domain ng malalakas na fiend. Pagkatapos, kailangan mong pumatay ng mga high-leveled fiends. Ang mga core ng mga hayop at iba pang bahagi ay maaaring ipagpalit ng mga espiritong kristal. Gayunpaman, magiging pagkain ka lang ng mga halimaw kung hindi ka sapat. Kabanata 2380. Sumulyap si Chandler kay Jackie nang magsalita ito, at siguradong, may malungkot na ekspresyon sa mukha ni Jackie. Bahagyang natawa si Chandler habang nagpatuloy, ang pangatlo ay walang mga paghihigpit pagdating sa lakas, ngunit hindi ito isang bagay na magagawa mo. Kumunat ang noo ni Jackie, huminga ng malalim habang tinanong, ano ang trabaho? Dahan-daang sinabi ni Chandler, isang alchemist. Sa sandaling narinig ang mga salitang iyon, agad na umayo si Jackie, at may kakaibang ekspresyon sa kanyang mukha. Ang kawalan ng pag-asa na nakasulat sa mukha niya kanina ay parang biglang nawala, at parang nagkaroon pa siya ng bagong pag-asa. Tumingin si Chandler kay Jackie at nagtanong, alchemist ka ba? Pagkasabi niyon ay hindi niya naiwasang igalaw ang ulo niya paatras habang nakatingin ng maayos kay Jackie. Parang may nakita siya sa katawan ni Jackie. Anong grade ka bilang alchemist? Hindi itinago ni Jackie ang katotohanan habang siya ay same time na tumango. Isa akong alchemist, pero tan entry level lang ako. Isa akong 5th grade alchemist. Bahagyang tumango si Chandler. Ang isang 5th grade alchemist ay talagang nasa entry level. Ang mga pills na pinino niya ay makakatulong lamang sa mga nasa nakuhang antas. Para sa mas malalakas na mandirigma, ang mga alchemist sa ika-5 baitang ay walang silbi. Ang pagtalon mula ika-5 hanggang ika-6 na baitang ay isang malaking dibisyon. Maraming alchemist ang hindi nakalampas sa hadlang na iyon. Kung si Jackie ay isang ika-6 na baitang alchemist, kung gayon ay interesado si Chandler na pag-usapan ito ng mas detalyado. Ipinilig niya ang kanyang ulo na medyo walang magawa. Ang mga alchemist ay maaaring kumita ng napakabilis, ngunit huwag kalimutan ang pagkakaiba sa pagitan ng mga alchemist. Bilang isang alchemist, dapat mong malaman ang napakalaking distansya sa pagitan ng 5th at 6th grade alchemist. Ang mga alchemist sa ika-6 na baitang ay maaaring gumawa ng mga table tasks para sa mga likas na antas ng mandirigma. Ang huling hakbang sa paglikha ng mga table tasks sa ika-6 na baitang ay nangangailangan sa iyo na isama ang mga nakapagpapagaling na katangian sa mga kapangyarihan ng kalikasan. Ito ay lubos na nagpapabuti sa mga katangian ng mga table tasks. Ang mga alchemist sa ika-5 baitang ay hindi maaaring gawin ito, kaya naman ang kanilang mga table tasks ay mabuti lamang para sa mga mandirigma ng nakuhang antas. Tumango si Jackie. Noong nasa Dul Sovereign Pavilion siya, tumingin siya sa alchemy. Pagkatapos ng lahat, si Jackie ay isang sikat na alchemist noon sa Daxia. Marami na siyang natamo sa paggawa ng mga table tasks at nadagdagan pa ang sarili niyang level. Maraming pagkakatulad at pagkakaiba pagdating sa alchemy sa Hestia Continent at Daxia. Tinansya ni Jackie na siya ay nasa antas ng isang alchemist sa ika-5 baitang sa kontinente ng Hestia. Ang mga alchemist sa ika-5 baitang ay hindi makapag-iniksyon ng mga medicinal energies sa kanilang mga table tasks, at iyon ang dahilan kung bakit ang mga nakuhang antas na mandirigma lamang ang maaaring gumamit nito.
Tanging sa mga katangiang iyon ay magiging kapaki-pakinabang ang mga table tasks sa mga nasa likas na antas at mas mataas. Iyon ang dahilan kung bakit nagkaroon ng malaking bangin sa pagitan ng ika-6 at ika-5 baitang alchemist, at ang mga alchemist ay mauuwi sa pagka-stock sa ika-5. Ang pagkakaiba ng dalawang grado ay parang gabi at araw. Medyo walang magawang sinabi ni Chandler, kung gusto mong maging isang 6th grade alchemist, kailangan mong matutunan ang way of the pill. Pagkatapos lamang na maunawaan mo ito ay mapapalaki mo ang kalidad ng iyong mga table tasks. Kung plano mong pag-aralan ang way of the pill, kakailanganin mong makakuha ng master. Sa pamamagitan lamang ng isang master ay talagang maipamamana mo ang kaalaman. Gayunpaman, ang anumang mga master na may kakayahang lumikha ng hindi kapani-paniwalang mataas na antas ng mga table tasks ay hindi madaling tumanggap ng mga mag-aaral. Maraming salamat mga ka-master sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga ka-master. Abangan ang susunod pang mga kabanata.